Kamusta? Kilalanin naman natin ngayon ang sakit ng Koji-no-Kino-Shogai or Higher Brain Dysfunction Disorder. Ano nga ba ang Higher Brain Dysfunction? Ito ay isang kondisyon na nangyayari kapag nasira ang mga bahagi ng utak na may kinalaman sa mataas na antas ng pag-iisip, tulad ng memory, attention, pagkasalita, emosyon, at ang pakikipagsalamuha. At ang kadalasang sanhi ng mga ito ay ang stroke, traumatic brain injury, brain tumor, encephalitis, lack of oxygen sa utak. At bago yun, pag-usapan muna natin ang hippocampus o yung kaiba. Ang hippocampus ay bahagi lamang ng temporal lobe. At kapag ito ay nasira, ang mga kalapit na bahagi nito ay maaari ding maapektuhan. Ano nga ba yung ginagawa nito sa ating utak? Ang hippocampus ay isang memory manager ng utak. Siya ang nagtatransfer ng short-term memory to long-term memory. Pag-usapan naman natin ngayon kung anong pwedeng mangyari sa kanya kapag nasira ang hippocampus. Ang unang-una dyan ang Kyokushogai. Atarashi koto ga oboerarenai, anajishizumo no suru. Kapag nasira ito, nawawala ang kakayahang mag-imbak ng bagong alaala. Kaya kahit narinig na niya ang sinabi mo, hindi niya ito matandaan pagkalipas ng ilang minuto. Ang pangalawa, Chūi-shogai. Shūchūryoku ga tutsukanai, tanjun na misu ga oi. Dito, ang mga pasyente ay nahihirapang mag-concentrate o mapanatili ang atensyon. Kaya madalas sila nagkakamali kahit simple lang ang ginagawa nila. Karaniwan, paulit-ulit yung pagkakamali nila sa parehong task. Nalilito kahit madali lang ang instruction. Hindi natatapos ang sinimulan. Nadidistract sa maliit na bagay. Kaya tayong mga caregiver, dapat ay gumamit tayo ng step-by-step instruction. Iwasan din natin yung mga tanong na sabay-sabay. Limatahan din natin ang mga distractions, tulad ng TV, ingay, or cellphone. Ulitin ang instruction kung kinakailangan. Gumamit ng visual or written reminders. Ang pangatlo, Suikoki-no-shogai. Kibun de keikaku o tatete kodo suru koto ga dekinai. Dito, nahihirapan ng pasyente na magplano, magsimula, o magsagawa ng isang gawain na kusa o maayos. Alam niya naman minsan ang gagawin pero hindi niya alam kung paano simulan o tapusin ito. Para bang walang direksyon. Ang halimbawa na lamang dito, hindi makapagsimula kahit simpleng gawain. Halimbawa, yung pagbibihis o yung paghugas ng kamay. Nalilito sa sunod-sunod na hakbang, parang walang sense of urgency. Kailangan laging may tulong para makagalaw. At ang tulong na pwede natin bigyan ng mga caregiver ay isa-isa lang na step at bigyan din sila ng visual guides. Gabay at hindi kontrol, tulungan pero huwag nating gawin lahat para sa kanila. Ang pang-apat, Shakai-teki Kodo-shogai. Choto shita koto de kanjou o bakuhatsu saseru. Jibun ga te na gendo ni nari, ningen kankei ga musukashi. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay madaling magalit, umiiyak o sumisigaw kahit sa simpleng bagay at maaaring magpakita ng makasarili o di angkop na kilos sa ibang tao. Hindi nila ito sinasadya. Ito ay dahil sa pagkakadamage lamang sa frontal lobe at ang bahagi ng utak na namamahala sa emosyon, ugali at pakikitungo sa kapwa. Kaya tayong mga caregiver, huwag patulan ng emosyon, manatiling kalmado, unawain na hindi ito ugali kundi sintomas. Iwasan ang mga bagay na pwedeng mag-trigger ng inis, bigyan ng structured environment para maiwasan ang gulo, gamitin ang distraction method, alalayan papunta sa ibang topic o sa ibang lugar. At ang panghuli, hanggawaku kan mushi. Kangawa ni arumono o ninshiki dekinai. Ito ay ang kondisyon na kung saan hindi namamalayan o hindi napapansin ng isang tao ang bagay sa isang panig ng kanyang katawan o kapaligiran. Karaniwan sa kaliwang bahagi kapag ang kanang bahagi ng utak ang nasira or brain damage. Kahit malinaw ang paningin, hindi niya napapansin ang kalahating bahagi ng mundo niya. Parang invisible ito sa kanya. Akala niya wala doon kahit meron. Para sa mga tagapangalaga, lumapit sa kabilang bahagi o panig na nakikita niya kapag kausap mo siya. Ilagay ang mga importanteng bagay tulad ng tray, remote, tubig sa nakikita niyang side. Dahan-dahang ituro i-train ang atensyon sa apektadong side gamit ang visual cueing. At saka, ang pinakahuli gumamit ng mirror therapy or visual training kung inirekomenda ng therapist. Ang pag-aalaga sa taong may higher brain dysfunction ay nangangailangan ng pangunawa, pasensya at malasakit. Hindi man nila maalala ang sinabi mo, mararamdaman nila ang pagmamahal mo. Salamat sa panonood! Sama-sama ulit tayo mag-aral next time!